Mafia. And we're back! Nandito na naman tayo sa ating Two Joints Life and Style Podcast. Siyempre, ang unang-una dito, pa-order. Pwede umorder na agad, Koy? Oo, pwede na umorder. Sabi ko sa inyo, unang-una dito, pa-order. Ladies, pa-order Yo, kami, D2B. ladies. Yo, double order ako ng Chips Ahoy. Ikot mo lang to pag magsasalita ka. Chips Ahoy, tsaka... Yo, mag-send na Ano? ng maraming Anong drinks? dito sa live ng Two Joints. Siyempre, mag-send din kayo. Orange. Puta, pinag-live mo silang lahat. Ang ingay. Okay. Chips Ahoy, tsaka Ceres Orange. Ganun na lang din siguro ako. Order ka agad. bro. Order agad, pre. Ako, wine. Shoutout na. Dapat i-ano nyo lang, steady nyo yung vlog nyo. So, how's everybody? Yo, okay naman ang lahat. Everybody's okay ba kayo good? lahat? Okay. Everybody is good. Everybody is good. Yeah. Sorrento Ace, are you good? Kita mo naman mga ngitian ni Sorrento Ace. Pre, Yo, dolp sa na dolp. nagtatanong ng Gcash ko, yung hotline number ng Fresco Life Everyday. Yo, shoutout sa lahat na nagsasend ng star dito ah. Okay, kahit ano. We're trying to reconnect, bro. Uy, yung camera, saan? What happened, son? Okay, mag-end live na ako. Oo nga. Yo, mag-end live na ako. Lipat kayo sa Two Joints page. Para saan? Di, Parang dapat pag-ingay dyan. lang. Pwede naman mag-live. Ba't mo inin? Dapat sa Two Joints page na lang nag-live. Ha? Nawawala yung signal. Ay, hindi ka nakakonect dito? Yun Anyway. lang, pre. Yo, Oh, may guest ako dyan sa likod. Oh. Guest kami dyan sa likod. Tropa. Okay ka lang dyan, ha? Oh, di ba? Meron kami live audience. Thank you! Ayun na, ginahanda na yung mga order namin. man. Hey, Yo, alam mo yung mga, chinek ko yung TikTok ng mga babae ko. yeah. Tangina, TikTok superstars na sila doon tuloy, hindi ko napapansin. Congrats, pre. Hindi ko napapansin na ang lakas nila sa TikTok. Hindi ko Congrats masyadong sa'yo, tinitingnan talaga eh. Nung tinignan ko isang beses, tangina, talo pa nga yata nila ako tuloy. Parang mas malakas ba kayo, ladies? Oo, sa Ladies. TikTok, oy. Times 3 yan ko eh, times 3. Uy, hindi natin... Hey, Ako girls. naririnig. Girls. Wala yata silang Sobrang ganito. lakas nila ko eh. Mas malakas ba kayo sa akin kaysa sa TikTok? Oo. Uy, Di, kay Labro. hindi eh. Parang malakas silang lahat, tol. Labro, ganun mo yung muscle mo. Laging 100K pataas sila eh. Tingnan mo tingnan ko yung TikTok nila Tol, sabi ko sa'yo eh. Yan ang girl group ko. Tawag dyan kay girl. Di ba uso yung mga mga kulab-kulab ngayon, ng iba't ibang gagawa sila ng House of Something nila. Di ba? Yeah. Yan yung ganyan ko, bugoy na koy version. House of Bugoy na Koy Koy yan, Koy. Kung ano man. Oh, Girls of Bugoy na koy. Meron kasi yung mga House of Talent, di ba? Nagsama-sama sila. Yan yung ganyang version ko. 3 lang. Tinan nyo tinan mo kano kalakas sila bruha dito. Ay, kasama yung mga stories. Ang hirap. Ayun, Pero inaasikaso. laging ganyan mga views niya, tulo. Puro 6 digits at 7 Oo, puro ganyan. Tol, si Leklek nga, bago lang eh. Gagi, si Leklek, tingnan mo Like a diamond, that 304. Shine Ay, like a nakikita na diamond. Tingnan mo, tol, may mga ganyan na siya, 1.4 million. Oh. 33K followers pa lang. Lakas naman nun, pre. Sabi kahit si Samsara. TikTok gaming. TikTok gaming to. Labanan dito sa TikTok. Siyang advantage ko. Ay, white kaya. Pero red na lang. Okay. Kasi hindi kayo showered kasi. Kasi kung ako lang mag-isang lalaki, mahirap lumaban sa TikTok. Kailangan sobrang galing ka sa TikTok. Kung lalaki ka, no? Kailangan grabe nakakatawa ka. Grabe yung content mo. Sobra. Mabay, kembot-kembot lang sila. So meron akong tatlong cheat code. Kumbaga. And like Diba? Tatlong talent. Thanks. 6 digits lahat to. Puro M's, oh. Yo, tinatakpan yung camera. Yo, follow nyo ang mga girls ko sa TikTok. Bakit hindi naka-record yung camera, pre? Sabi ni Jandel, pre. Ladat Bruha, Samsara 304, Na-record. at Like a Diamond, that 304.
At sa mga gustong magtanong sa podcast na to, i-comment nyo sa comment section ng video na to sa YouTube. Doon kayo sa next na podcast namin, doon kami maghahanap ng mga Weekly tanong. na ba tayo? May podcast ko weekly. Weekly, sana weekly na may podcast. Sana. Di ba Anyway. bawal yung sana? Hindi, weekly. Weekly na. Oo. Dapat weekly na. Unang banat. Kasi mas malakas tayo pag nagkikita-kita tayo eh. No, lagi kayong humihiwalay-hiwalay eh. Mas malakas naman tayo pag nagkikita-kita talaga tayo eh. Matik. Parang pag sa jungle ba, ang dalawang lion, mas nakakatakot yun kaysa sa isa, di ba? Yep, kaya mas mag-conquer nung Koy, wolf kung pack. yung mas jungle. marami. Kailangan buong wolf pack. Wolf pack. Parang sa hangover. Hangover. Ikaw yung si dun eh. Stay tayo dyan. Si ano ba yun? Si Mataba? Pinamatalino yun dun, oh. Ha? Pinamatalino yun dun. Oo. Di ba? Nerdo lang siya. Ako yung dun, teacher. Yung cool. Oo. Si Stu. Hindi, si Stu. Eh, si Stu yung yung sa dentist Cool ba eh. yun? Ito si Stu. Hindi ako yun. Ayoko yun. Frank, kahit ayaw mo, wala kang choice. Hindi, Kasi kinlame ko na yung teacher dun eh. Sino ba yung teacher? Yung Ako yung cool. isa. Yung cool, yung gwapings. Ako yung naiwan sa rooftop. Ako na lang si Mr. Chow, boy. Naiwan sa rooftop. Yung Yung nasunog. yung nawala. Yung Oh, nasunog. yun. Oo, sakto yun. nga sa kanya yun. Oo nga, no, parang ikaw nga Ikaw yun. nga ah. yun, Frank. Ang galing mo. Dog siya, si Dog. Pumili na ako ng mas maayo. Oh, si Dog. Si Dog. Yun. Oy, Mike, ano ba ba? Dudong kasi, suga pa sa Mike. 6 na lang daw yung unggoy sa Thailand. Yung runner. Koy, kanina nga Hindi ba si Mr. Chow to? Ay, oo, Hindi, siya oh. yun. Si Pudong Mas bagay. yun. Si Pudong yun. Yung wild. Yung white. Basta ako yung cool. Kanina nga ko may nakita ako sa pinapanoodang kong website. Yung Entourage full episode. Lahat. Malinaw? Malinaw. Game yun. Game. Sino pa bang di nakakanood nun dito? Entourage. Hindi pa. Ikaw, G. Hindi pa. Ikaw, Ives. Panood mo na. Grabe ka naman, Koy. Parang Lapit mo yung mic mo. Grabe ka naman, parang di mo ako kaibigan yan, ha? Tol. Kaibigan kita. Kaya nga kita nilalait-lait eh. Kaya nga grabe ako magsalita sa'yo eh. Sagad-sagad. Nakakapunit ng puso. Yeah. Damdamin. Totoo, pre. Kaya nga naka-shades to si Ives eh. Naluluha na talaga yan eh. Sa mga pinagsasabi ko. Dahil kailangan nyo panoorin yung tol, Entourage. Ako si Vincent Chase doon, yung cool na naman. Ako lagi yung cool Well, ha. kanina nga nasimulan ko siya isang episode. Ikaw na ikaw talaga. Di ba? Ako talaga. Vincent Chase. Sa Channel 7. Alas 4. Channel 7. Gago mag-mic ka po. Channel 7, alas 4. Di ako nunod ng TV. Abangan nyo ha. Feeling ko matatapon mo to. MWF. Feeling ko matatapon Feeling nyo ko to. din. Anyway, Ako si E doon ha. Ako si E. ayun, ikaw talaga yun. Ako si E. Parang ikaw yun. Hindi, parang mas Ari. Ari. nga eh. Mas Ari. Combination. Mabait to eh. Sabagay, si Ari brutal eh, no? Ari brutal. Oh, narinig nyo. Mabait daw ako. O binigyan ko na kayo ng gems ha. Sa mga tropahan dyan na dumidiskarte-diskarte, nas parang ganun yung klase ng tropa nyo na parang team kayo. Panoorin nyo yung series na yun. Entourage ang title nun. Koy, spell mo ba? A-N. E. Wait lang! Ito yung tunay na spell. A-N. To. To Tas Raj. R-A-J. No? R-A-J. Entourage. Hanapin nyo na. Parang Indian movie yung lalabas na. Entourage. Bollywood. No? Pero yeah, panoorin nyo yun. Mas lalo kayong gaganahan. Meron lang Entourage Bollywood. special mention kay Bong kasi siya nagsabi sa atin nun eh. Diba? Hubong. Siya nagpanood sa atin. Bong Andres. B-Rock. Birak, Siya tama, nagsabi Birak. sa akin, panoorin nyo to, panoorin nyo. Sorrento. Hindi. Nasa music industry din yan siya. Tangina, matagal na yun. Ang tagal na nun. Kuya Bong, tagal. Mula nun, pinanood namin yun. Oh shit, yung fire namin talaga. Diba? Iba. Sa panoorin yun, Entourage. Madamot pa naman ako sa ano. Tuwing alas 4 ng hapon. Madamot pa naman ako sa movie. Hindi ako Binanggit ko lang eh. Madamot ako. Nabanggit ko lang, Koy, kaya na no choice na si Koy Koy. Ano? Nabanggit ko na kasi kaya na no choice na eh. Siguro, ganun.
Tama, madamot ako sa ganun. Kasi tama, may nagtanong dito. Kaninong artist ka na-inspire para makagawa ng kanta? See, yung mga ganyan, madamot talaga ako. Ikaw ba, Frank? Madamot ka ba sa music? May mga makaka-relate na ito. Iba, alam ko madamot rin sa music. Madamot ka ba? Ay, hindi. Pustanta, hindi ka madamot sa music, no? Pinipili ko lang kung ano i-share ko. Depende sa tao. So, ano ba? Madamot ka ba sa music? Hindi, basically hindi. Hindi? Okay, Kasi ikaw. feeling ko hindi ko mapakinabangan kung musician ka. Mas mapapakinabangan mo to. Ano? Halimbawa, may magandang music akong nakita. Hindi ko naman siya mapakinabangan. Wala naman siya epekto sa buhay ko. Hindi makinig lang. Ikaw, musician ka. Pwedeng mapakinabangan mo siya in a way pag narinig mo, ma-inspire, whatever. So wait, yung music, wala siyang, sounds lang talaga siya sa'yo? Ganun ba ang music sa'yo? Para sa akin, oo. Ano? Kasi si Ives, Bible niya yun eh. Di ba, okay. Ives? Lahat ng life lesson ni Ives, nakuha niya sa music. Life lesson. Hindi sa'yo, kuya. Hindi sa akin. Hindi mo nakikinig sa akin yan. Sa akin, music is one form of entertainment. Entertainment lang talaga sa'yo ang music eh, no? Majority, oo. What? Most majority na. Pero siguro, may maganyang tao din talaga. Pero, Hindi ka tulad yung pag nagpe-play tayo nung, alam mo na. yung original natin, Diba? Kasi pag ko Oo, kasi may ganun bonus kami. na lang yung game. Bonus lang sa akin yung game. Yung game dun sa music. Oo, bonus lang yun. Kasi sa amin, parang yan. Kuya rin, minsan, Same vibes, Frank. ano? Ganun din. Entertainment lang sa'yo ang music? Ay, ganun? Naku ka nga kay Bugoy na kuy-kuy eh. Yun nga. O paano entertainment Para sa akin, yun? bonus yun. Una kong nagustuhan yung entertainment side ni Bugoy na Koy bago ko napakinggan yung game. Yung mga pinagsasabi ko? Sound trip muna bago yung game. Huwag kang magsalita ng muna sa mic. Sound trip muna ko bago ang game. Sound trip muna ba? Tama nga naman. Pero, yung effect sa'yo ba, anong mas lamang? Kuya rin, nagsa-sound trip ka. Mas pang sound trip lang ba talaga siya? Bahalan siya ko Parang 50-50 ganun. Bagay kung ano-ano rin pinapakinggan niya. Oo, tol. Oo nga eh. Wala naman ako. Pansin ko sa mga taong kung ano-ano lang yung pinakikinggan, ganyan kayo. Oo. Tama ba ako? Ito yung tanong, do you listen to learn or do you listen to enjoy? Balance yung sa'yo, sagot mo. Oo, ganun. Balance. Yun, good question yun. Ako, I don't listen to music to learn. Damn. Gets? Gets ka. Okay, gusto Ako ko marinig, malala ako sa gusto ko learn. marinig, Opposite gusto ko kami. marinig mula sa isang musical expert. Musician ba tawag? Sa isang Saan mo musician. muna, maganda yung sa kanyang sagot eh. Sige, hindi, Dong, ikaw muna, Dong. Gusto ko marinig yung kanya pero... Sige, tama. Dong, sa'yo Let's muna, make it Dong. juicy. Okay. May sa'yo, Dong, dinadamot wait. akong music ko, hindi May lahat dinadamot. pinaparinig. Ikaw marami ka rin pinakikinggan ng music. Pero hindi, parang hindi ako parang music to entertain. Ayun, listen to learn. You listen to learn. Oo. Hanid. Ganun. Hanid yan Ano natutunan mo kay Burner? Ayun, Koy, listen to entertain yung mga ganun. Okay. Pasok. Yun, may sinasabi tayo, di ba, mga hindi natin ma-share na artist. Mm. Yun yung mga pang-learnings eh. Pasok po. Yo! May dumating kaming bisita ngayon. Yo. Dito muna kayo sa likod. Welcome. Wait. Sige, Koy. Okay lang. Ganyan ang podcast Ayun nga, natin. yun, ganun. So may nag-share ka? Hindi lahat. So sinishare mo ba yung mga tinatago ko? Yung tinatago talaga na, yun ang hindi ko talaga sinishare ko kasi magigets ko rin kung, yung, lalo na yung taong nagtatanong, magugustuhan mo ba to o hindi eh. Alam ko agad sa pagkatao mo kung anong magugustuhan mong music. Okay. Netma Yun. dito sa kanila. Ganun. Ikaw Ace. Wala na? Okay. Ikaw, Ace. Ano yun? Putangin mo, kanina pa tayo nagkukwentuhan dito. Oo, palam po na. Nagtatago ka ba ng music mo o sinishare mo lang? Sinishare ko lang. Wala ka rin Ma-share pakialam. ako Ma-share ka. Ma-share akong tao Sharing is caring ka. Oh, Mukha naman share sinishare kita. button Ikaw to lang eh. naman sound Oo trip nga. ko eh. Ha? Ikaw lang naman sound trip ko. Eh. Sob ko yan eh. May pangalawa pang tanong Ha? Sob ko yan eh. May pangalawa pang tanong yung kay Frank. Okay, do you listen to Learn or Learn talaga. entertainment? More on gems naman kasi pinapakinggan ko learn eh. si Ace. Learn. Talino nga talaga to. Hindi siya hindi naman for entertainment eh. So, sa bahay mo ba, lagi ba may music na naka-play doon? Hindi. Oo, pag ako nagtatrabaho, pag nag-uutos na si Sob, Ganun kasipag, no? yun. Okay. Okay, si, dollar to peso. Ano yun? Madamot ako sa music. Tapos, listen to learn.
Listen to learn. Okay. Oh, Okay, mula sa isang musician. Ayun ang gusto ko. Ito talaga may explanation to. game. Alright. Intro pa lang, Koy. Alright. Sa damot muna ako Depende sa bilang rapper, musician. Alam ko kaya ganyan din si Kuy Kuy. Kasi bakit kami may tinatago? Kasi syempre influence namin yun. Tapos lalo na pagtago yung artist na ganun. Syempre dapat kami muna yung maka-execute ng mga gusto naming vibe at astig. Yung cool, di ba? Oh, hindi ko mag-gets. Sabi na Nagigets mo ba? Ako hindi rin, kaya nakatingin ako sa'yo ko, hindi nagigets ni Kuy. Okay. Kunwari may sound trip tayong cool, hindi natin siya agad ipapa-share sa iba kasi baka isipin nila, ginaya nyo lang to. Parang ganun, di ba? Gets. Yeah. Tapos music. Referencing. Music to learn ako talaga. Sa iba't ibang bagay. Ewan ko kung tatawag. Alam mo nga, ikaw hindi ka music to learn. Music is life ka nga eh. Oh. Di ba? Parang ganun na nga. Kasi Koy, pag nagsalita na yun ng mga history pa ng music. Tol, kung baga kung meron lang hip-hop analyst, Ives Fresco, Ives pre. Fresco talaga. Pag kayo inanalyze ni Ives, kayo Oo, mga talaga. rapper kayo. dapat kasali ako sa Rap Genius nun no? Diba? Yung lyrics natin sa Rap Genius na siya ngayon ko. Hindi na siya Rap Genius. Oh, genius na lang. Genius na siya Okay. ngayon. Yung mag-a-analyze ng lyrics. Oo. Ganun talaga siya. Kasi dati tinanong ko si Ives, Ives, pag naglalakad ka ba sa kalsada, ako feeling ko dalawa lang to eh. Pag naglalakad ka sa kalsada, feeling mo ba nasa music video ka o feeling mo nasa movie ka? Ikaw, ano sa'yo? Di ba? Ikaw, movie. Ako movie rin ako eh. Buhay parang sine pa rin. Buhay parang, Buhay parang sine. Movie ka ba, Ace? Movie ka rin, feeling mo. Si Ives, feeling niya nasa music video siya. Earth Day. May mga ganun tao. May mga tinanungan na rin ako dati na ganyan eh. Kahit yung mga babaeng dati na nakakasama ko. Alin? Feeling ko nasa music video ko. Parang Ang ganun. naiba. So, merong... Wala lang, may parang ano lang ba? Parang... May... Ewan ko kung anong... Icebreaker, Ace. Anong effect lang nun. I mean, kung bakit. Ewan ko kung bakit. Ladies, talaga ba? may tanong ako. Ladies, ikaw, Labro, pag naglalakad ka, feeling mo ba nasa movie ka o nasa music video? Music video. Okay. Samsara. Music video. Ito lalo to. Musician to. Si Samsara eh. Yeah. Oo nga kasi si Samsara hindi rin mahilig manood ng series. Wala siyang tiyaga dun. Nood ng series. Madaming taong ganun tol, hindi kaya manood ng series. Tol, pag new generation, minsan, kadalasan. Si, ano ka? Movie, feeling mo nasa movie ka? Tangina si Budoy, hindi kaya manood ng ano yun, mahaba. Series? Oo. Maikli yung ano nun. Pasensya, sintas. Ang tawag doon? Attention span. Bagay. Kasi, lalo na tol sa mga new generation tol, nasanay sila dun sa mga TikTok na 15 seconds lang, 30 seconds. Na-entertain na sila. Ganun lang yung naaano nila. Yeah. So pag bigyan mo sila ng music video na, kuyari, yung kanta nga lang na 5 minutes, nahahabaan na yung mga new generation eh. Kahit yung mga babae, sinasabi, ang haba naman ng kanta niyan, 5 minutes. Eh naalala ko, noong unang panahon, Bone Thugs na panahon, 5 minutes yung mga kanta nun. Tatlong verse pa nga yung mga rap nun eh, di ba? Rapper nga yun. Pero pansin ko lang sa new generation, mas maiikli na yung ano nila. Oh, sasabihin siya. Hotel California, pakinggan nyo. Bakit? 7 minutes halos yun eh. Eh natin mga new generation. Ayaw mo ba nung We Are The World? Gago, may 30 minutes na music video si Michael Jackson, pre. Pakinggan nyo yung ano, We Don't Die, We Multiply. Mas mahaba yun. Anyway, may nagsabi, ewan ko lang kung totoo to Frank, ewan ko kung totoo to. Sabi na, sa future daw, ang mga magiging successful is yung mga taong marunong pa rin mag-focus. Kasi nga lahat hindi na makafocus, maliliit na lang yung focus nila eh. Gets. Yeah. So pag kaya mo pa rin manood ng mga movie, series, Totoo yan. may chance kaysa sa dun sa 15 seconds lang yung kaya ng brain mo. Totoo yan. Tama ba yan? Oh, tingin ko kasi para maayos mo yung bawat department ng buhay mo, kailangan mo consistency, discipline, mahabang attention span. Hindi dapat agad ma-break yung focus mo. Sa ngayon, nagiging challenge na talaga yun sa mga bata eh. Dahil sa sobrang daming info na kaya nilang kunin within seconds. So parang yung patience nila umikli na ng umikli. Kasi unlike tayo nun, kailangan natin pumunta ng library para, 'di ba, or tumingin ng magazine
encyclopedia pa. Encyclopedia. Para maghanap ng picture. Thesaurus pa ako eh. Thesaurus. Ano ka? Ano gamit pa raw ng Alam yung pronunciation nun, basta ayun. Sabihin mo na. Thesaurus ko eh. Ano ba, Frank? Tama ba yan? Tama naman Pinoy accent. Tama siya sa Pinoy accent. Paano pag hindi Pinoy accent? Thesaurus. Tyrannosaurus Rex. Parang dinosaur eh. No? Pero yun. Patungan ko lang para makatulog ako. Patungan? Ganun kayo. Makapal yun eh. Makapal kasi yung... Akala ko patungan mo sa barbershop. Pero dati, nakaabot ka ba ng encyclopedia days? Tangina, ganun pa yung dati, no? Hanap ka ng knowledge, punta pa ako sa library noon eh. Tingnan ko encyclopedia, letter C, cheetah, mga tungkol sa cheetah, lahat yung babasahin ko, ganun, no? Kaya mapatient ka tayo. talaga magbasa ko, no? Hindi. Hindi. Ako, hindi Pero din. pag tungkol sa hayop, tol, sa tingin mo magbabasa ako ng libro na walang pictures? Di ko kaya yun. Sila bruha, ang ganyan, mahilig magbasa, tol. Words lang, no? La bruha yan, basa talaga. Makahabang ganun, di ko kaya yun. Ako hindi ako Hindi yata ako mahilig. nakapasok ng library. Hindi ka nakapasok ng halata nga. Ako hindi ako nagdadala ng libro. Tsaka hindi ako mahilig. Ang una ko lang na nabasang libro, ganito kanipis pocketbook, Bob Ong. Okay. Alamat ng gubat. Kala ko yan, Simula romance nang nabasa ko yun. Romance hearts. Bakit mo kasi Nabasa ko sabi yun. kasi bakit mo? Romance. Na-entertain ako dun sa Bob Ong na putang inang yun. Okay, hindi ko alam yun. Comedy siya eh. Tagalog author. Anyway, ba't ba tayo napunta nun sa basa-basa shit? Yung ko ba, music lang tayo kanina eh. Hindi, attention span. Attention span. Wait lang. Wait, may Yo, bro, pwedeng patingin nga nung something natin. Excited na siya. Excited na ako, hindi ko makahintay yung break. Meron pa namang ilang minutes eh. Tingnan ko muna. Yo, merong customized na sing-sing para sa akin. Tingin. Damn. Den. Palagay ako niyan. Ha? O sige, ako magbubukas. Oh, oy, pwede bang i-vlog nyo to? Ladies, dito. Ako lang. Ha? Dali. Eh, baka mahulog yung camera. Oh, game na. Dali mo. Hindi Huwag na mo akong makatiis si takpan. Goy. Di ko na natiis. Mayroon pang minutes naman eh. Pre, may tanong ka? O, game na? Ready na? Okay, tama. Daming camera. Sabi ko sa'yo eh, di ba? Madaming camera, tol. Kaya tamang pupunta ka. Uy, paano buksan to? Ay, pakinto pala. Hala, saan man eh? Baka gagambayan ko eh. Saan? Nice. Saan? Uy, bling. Kumikinang ina. Bling. Kumikinang-inang yan Subukan na nga natin to. Ay, nubad na yung ano. Ay, gagi. Tingin, pre. Gagi. Bling. Patingin, pre, pag malaya, pre. Oh, Lagyan mo ng flash. where is my money? Malakas, pre. Yo. Pre. Diyan na kami. Itong sing-sing na to. Galing to sa, ito, yan mo, i-special mention mo ang company mo. 153 Jewelry. Lapit. Tropa. Okay. 153 Jewelry yan. So, doon galing yung sing-sing ni Boss Koy. So, Saan nila ikaw mahahanap? sa Manila lang, boss. So, pwede silang mag-message sa Facebook page or IG, 153 Jewelry. Doon, i-assist namin sila. Ano ulit po, kuya? 153 Jewelry, boss. 153. 38 Jewelry. 1538. Yan, paulit-ulit. Magigits na nila yan. 1538. So, Ayun, 1538. 1538. Oo. Hey, I'ma say what's up, hello. Mamaya picturean niyo ako nito, di ba? Oo, picture. Pag nagpag-customize din ako, pwede doon. Uy, nawala na yung sing-sing ko ah. Hindi ka yung original. Wala na. Akin na, dong. Sinulag na ako. Bilis mo, Nakasuot na dong. agad eh. Bilis mo talaga, dong. Ako pa naman bumili niyan. Uy, gagi. Bagi ba pag uminom ng ganito? Ganyan ko na, ano? Tapos mo yung pinky mo lagi. Tapos ko yung pinky ko. Yan, ganyan. Angas. Yeah. Damn, son. Gagi. Koy, pasukat nga. Ha? Pasukat. Hindi sa kasya sa ito. Sukat nga eh. Siyempre. Sa akin, kasi yan. Lagi akong yinayabangan. Sabi nga ni Koy kanina, narinig mo pre ha. Kung gusto mo magpalakas kay Bugoy, kailangan mo magpalakas sa akin. Totoo yun.
Sa akin The kayo real sumipsip. Dito kayo sumipsip, oh. Nasa gitna. Baka makita Yun ang nung technique. malaman nila ko yun. Yung secret ko. Yung secret ko. Dong, baka naman lumuwag yan. Pwede ba yun? Kaya dong. Vice press ko. Nahawakan niya. Ayoko na nga may mga fingerprint niyan eh. Wala, dragon pa lang yun sa akin eh. Podcast. B-L-I-N-G. Ang ina mo. Oh, kita mo, napamura si Ives. Pag napamura si Ives, ibibin maganda yan. Ang ina ko yan, galing. Detalyado. Oh, kita What mo. the fuck? Ang pangalan ng shop ulit, Ives. 1538. Break muna tayo, break muna, break. Joints parang mafia. And we're back! Second quarter na. Saan tayo natapos ko eh? Ewan ko, something dun sa reading ng okay. Wag yun. focus ng mga ano. Next ano na? Next question. Hindi. Alam mo tol, tama yung sinabi mo Frank about sa focus. Kasi kung gagawa ka nga ng business, matinding focus talaga ang Kailangan. Alam mo tol, hindi nga yata alam ng lahat kung gaano ka grabing focus ang kailangan talaga para magtayo ka ng empire. Hindi nga lang siya focus tol eh. Like, mas more pa dun. Kumbaga kulang yung word ng focus. Alam mo yun? Ano pa bang mas mataas dun sa focus? Discipline. Dagdagan mo pa ng maraming S. Focus. Focus o SSS? Dapat, di ba? Totoo tol. Totoo. Tsaka hindi rin naman focus siya eh. Kailangan mo rin ng malaking puhunan. Di rin. Di rin eh. tol eh. Di. Di, mas Wala malaki. kami puhunan dati. Mas malaki puhunan mo, mas malaki. Magbuka lang ng Grab. Di. Gago, maraming malaki ring puhunan na walang Pero, ano pero advantage yun. Advantage pero hindi Koy, kailangan. marami ring malaking, merong may malaking puhunan pero ulaga. Oh, Marami. Marami yung nakakita ng Marami. Kahit sa rap game pa lang eh. Eh, Pasok sila hindi ng rap porket game. malaki puhunan mo, pre. Kaya nga tol, kahit sa rap game pa lang, minsan pasok silang rap game, may puhunan sila. Minsan, Advantage. Pero hindi ako natatakot dun. Hindi, Parang sa akin, advantage sige, nga nila tingnan yun, natin. oh. Tingnan natin. Sige, may advantage kayo, pero tingnan natin. Di ba? Kung alam nyo lang yung hirap talaga na pagdadaanan. Alam mo tol, napansin ko tol, hindi rin alam ng mga ordinaryong tao kung gaano ka-importante yung time natin. Minsan, parang yan, kuwari, minsan imbitahan nila ako, tara Koy, punta ka dito. Kasi sa araw na yun, parang pwede silang mag-spend ng ganun ba? Hindi ko naman explain sa kanila na tol, hindi ako pwede mag-spend ng ganyan time kasi gagawa ako ng ganito. Hindi ko na ginagano, pero napapansin ko lang, di nila gets yung kung gaano ka-importante yung bawat minute sa atin ba. Totoo talaga. No? Alam mo nga tol, sabi ni Joe, minsan hindi daw maiintindihan ng babae kung gaano ano talaga yung grind. Yeah. Bakit? Kasi, let's say kunyari magandang babae, di ba? Madali nga siya makakaapak ng yate. Kailangan lang niya maging maganda eh. Tayo mga lalaki para makaapak tayo ng yate. Kahit hindi nga natin, kahit nga natin hindi bilhin yung yate. Pag bibili mo yung yate, grabing hassle hard yun. Yeah. Pero let's say hindi ka bibili ng yate, may iimbitahan ka lang. Hindi ka rin naman maiimbitahan dun kung wala kang hard work na nilagay. Kaya naalala ko yung hard lalaki. Kung hindi ka kumunek ng kumunek, angat mo yung pangalan mo, di ba? Kwento ko ba? Pero kung chick ka, kailangan mo lang Maging maganda. Kaya nga alam mo tol, sabi nila, ang dapat daw na full-time na trabaho ng chick is nasa gym siya. Nagpapaganda. Yeah. Papasexy. Kung diskarte lang talaga. Oh, yun yung value niya. Yeah. Yun ang panglaban niya talaga. Wag mapanis ang gatas. Bago mapanis ang gatas. Ano yung kwento mo? Sabi mo may kukwento ka. Grabe ang hard work ni Bugoy. May kikwento ako. Dati kasi, nung time na first time gawin ni Bugoy na Koy ang 1 year, every month mixtape. Meron yung mga time na nagla-lifestyle ako, ganyan. Hindi lang ako kasama ko yung mga tropa. Si Koy matitira siya lagi sa studio. Pero yung kapalit nun, 1 year na yun, after niya magawa yun, sinabi niya sa aming mga nagra-rap na mga tropa, parang ganun kabilis ang pwedeng mangyari sa 1 year. Sa loob ng 1 taon. Yeah. Sacrifice talaga yan. No? Kaya gawin Tama, niyo na. naalala ko yung sinabi ko sa inyo yun eh, na
bumuhos lang kayo. Ako yun, si Jack Pacundo, si Dudong, yan ang mga kasama ko nun eh. Ibuhos nyo na isang taon na sagad. Yeah. Magbabago yung buhay nyo talaga. Kasama ko nun. Kunyari ngayon, hindi ka maka-afford ng large na inumin kung kakain sa labas. After 1 year, sa tingin ko, makaka-afford ka na. Ang malala pa nun, pag magbabakasyon kami sa sa probinsya, tapos sasabihin ni Kuy, tangay na saka na ako. Ano? Pag magbabakasyon kami sa probinsya, tapos sasabihin mo, saka na ako. Labor union, no? Hindi ako sasama. Yeah. Kasama rin to dun eh. Wait, Dong, wala kang mic. Nakakalimutan mo. Kasama rin to nun eh, labor union. Yeah. Tapos si Kuy lang ang natitira sa Manila. Yun yung skill na kailangan practicein saying no. Yeah. Mahirap yun. Mahirap yun. Yes, sir. Lalo na kapag masarap kang kasama, sobrang dami mong kailangang i-decline na invitation. Tapos minsan hindi maintindihan. Pero tanggap mo dapat na in the future, basta may resulta ka, dun maintindihan na nila. Parang ma-realize nila, kaya pala siya hindi makasama kasi ganito may ginagawa siya. Hindi pwedeng decline ka lang ng decline tapos wala ka namang ginagawa. Oo. Wala sila nakikitang resulta. Diba? Ano ka? Introvert ka lang, gano'n, no? Suplado ka lang. Takot ka lang gumala. Antisocial, Antisocial ka lang pala, Antisocial ka lang, diba? Hindi pwede yun. Excuse ka lang, hindi, mag-work ako. Kasi hindi rin naman pwede maging successful ka nang hindi ka nakikipag-socialize eh. Totoo, hindi talaga pwede. Pipiliin mo lang kung ano yung pupuntahan mo. Hindi pa, totoo yan. Yun talaga. Tapos matuto ka talaga mag-say ng no sa mga invitation. Madalas kahit pamilya mo, close friends mo. Ganun talaga. Kasi tignan nyo to 365 days a year. May isang weekend ka pa, 4 na weekend sa isang buwan. So halimbawa, lahat ng birthday ng kaibigan mo, meron ka 50 kaibigan, puntahan mo lahat ng birthday nun. E di 315 days na lang minus weekend pa. Yeah. Ilang percent na agad yun? Ang ina mo talaga, Frank. Grabe ka talaga mag-commute, man. Tol, di ba? Numbers lang naman. Numbers lang. Boy scientific, boy competition. Pero tang ina. Makes sense, di ba? Gusto ko lang para maintindihan na numbers don't lie. Yeah. Sa mga tips mo sa akin, Frank, pag mag-isa na ako, yun talaga ang mindfuck sa akin. Mindfuck, di ba? Sob natin. Kanina nga pinag-usapan namin ni Pudong na yung inflation rate. So, sabi ko kay Pudong, parang pinag-usapan namin nung na-meet niya, nag-meet tayo nun sa condo, nagulat siya na hindi ko pinapatay yung aircon. Tapos, sa pinag-usapan namin, tumataas ang billing, tumataas ang bills, hindi na niya iniisip yun. Ginaya niya, hindi na rin siya nagpapatay ng aircon. Hindi naman siya naghirap. Umangat yung lifestyle niya, umangat na umangat. Pero yun nga, pinag-usapan namin na sabi ko sa kanya, pag iniisip mo pa kasi yung bills, iniisip mo yung inflation, tingnan mo tula, ang inflation rate 12% on average every year. So, ibig sabihin, hindi mo kayang umangat ng 12% yung income mo sa isang buong taon. Diba? Hindi mo masabayan yung inflation rate. Boy, 15% lang naiangat mo. Nakalaman ka na ng 3%. Di afford mo na ulit lahat. Lamang ka pa. Kamayan mo ako, my friend. Kamayan mo ako, my friend. Diba? So, dapat hindi mo na iniisip. Ito pa, sabi ni Pudong, sa circle daw natin, wala nag-iisip ng gasolina. Lagi niya naririnig sa iba na nagrereklamo ng pagtaas ng gasolina. Sabi ko, ito lang sabihin mo, Dong eh. So, ini-expect nyo pala na bumaba. Nabababa pa ang gas at bilihin habang buhay ka? Isa buong history, pataas lahat eh. Meron bang nag-decrease? Wala. Lahat pataas. Dog, pwede ba yun? Umuunti ang resources ng mundo pero bumababa yung presyo? Come on. Ba't ka pa nagugulat? Ba't pa? Totoo. Lagi ko naririnig yan sa mga lagi ko nakikita sa social media na sila, inflation. Parang naisip ko nga isang beses, lagi kong naano tong word na to pero hindi ko naman to siya iniisip nga. Oh, di ba? Hindi ko nga rin naman talaga. Ito pa kuya, yung war, nagugulat yung mga tao. Ilang taon na walang war? Be happy na ganyan nga lang yung war, hindi katulad dati na pucha, sabugan ng isla, ubusan ng lahi. Totoo. Literal, di ba? Pucha, nakakatawa. Isipin mo pag ngayon may mga nuclear weapons na nakabumura ng isang buong bansa. Di ba, gets mo? So parang, let's be thankful na ganito lang yung war. Na, okay, medyo naramdaman natin yung gas, ganyan. Pero at the back of your mind, at least expect it para hindi ka na maapektuhan pagdating nun. Na parang expect mo na tol. Ano ba, ina-expect natin? Walang stress. Di ba sabi mo nga? Ina-expect ba natin mundong do? Walang stress? Walang challenges? Hirap magbuhay ng ganun. Lagi kang madidismaya kasi. May challenge na darating. Kasi may nagtanong sa akin noon paano ko daw ina-handle ang stress, pressure, ganun, paano ko inaalagaan yung mental health.
rapper nagtanong sa akin, paano mo inaano yung mental health mo? Diba si Sakto, Ives nandun yung mga siga ng Sorrento doon. Sa tingin mo, ano ng mental health yung mga yan? May alam ba sa mental health? Hindi nga nila alam. Baka tanong Iniisip ba nila yun? Hindi nila iniisip yun. Kumbaga, sa point ko, pag sa ating mga lalaki, parte talaga ang stress at pressure. Dapat doon tayo nabubuhay. Dapat kaya natin i-surf yun baga. Kung dagat yun, di ba? Parang gano'n. Kasi kung titignan mo pa siya na parang napaka-negative niya na stress, pressure, darating talaga sa'yo siya na mahirap. Masakit. Tama. Yung mahirap Yung pagdaanan. impact niya talaga sa'yo. Pero pag titingnan mo lang, natural Challenge. stress. Lalaki ako eh. Tsaka gumagawa ako ng empire. Alangan naman walang stress dito. Gumagawa ako ng empire. Alangan naman walang pressure. Saan ka nakahanap ng pressure, ay ng empire na hindi napagdaan yung pressure? Saan ka nakahanap ng diamond na hindi dumaan ng pressure? Para makagawa ng diamond, kailangan ng pressure. Yeah. Tama ba? Di ba? Kala ko nag-iimbento lang ako eh. Pero tama. Siguro nabasa mo yung quotes na yun, no? Hindi. May quotes na ganun eh. No? Sila Michael Jordan, may ganun na ano yun eh. Hindi, sinasabi ko sa mga babae ko yan eh. Ikaw ay diamond. Like a diamond. Oo. Natural dadaan ka sa pressure. Gumagawa tayo ng diamond eh. Oo. Diba? Sila naman, diamond? Gano'n naman sila. Diamond. Sagot mo, hindi na narinig. Kaninang umaga pa yan. Yes, daddy, kunin natin ang dough. Anyways, ang laki-laki mong tao. Kala nyo si Damulag to, no? Si Sorrento Hayes to. Anyway, tol, about nga sa pagsabi nung no, isa nga yung pansin ko ang, medyo challenge yun sa ibang tao. No pa nga lang sa Pinoy. Lalo na sa Pinoy. No pa nga lang sa magulang mo eh. Hindi ka maka-no sa nanay mo. No sa titang nag-aaya kumain sa bisita eh. Hirap na hirap ka na eh. Diba? Oo nga. Kasi ma-hurt si tita, syempre pinaghandaan ka niya tapos sasabihin mo hindi ka kakain ng lumpia. Come on, ba't ka nandito? May pakiramdam, di ba? So, yung palang sa kamag-anak, tol. Kahit, hindi, ang pinakamahirap sa isang Pinoy is yung sa magulang nga. Lalo kung family-oriented sila. Culture. Hindi sila maka-no sa magulang. Pero minsan kailangan mo mag-no talaga eh. Tsaka alam mo, tol, bilang sa isang lalaki, tol, ang sabi nga, kailangan matuto kang magsabi ng no sa isang magandang babae. Kasi kadamihan ng lalaki, hindi kaya yun. Discipline. Lalo na let's say, kunyari, blondie yung kaharap mo, yung mukhang Barbie talaga. Meron bang, di ba, kadalasan ng lalaki hindi mag-no dun. Ang dali pa bagsakin ng empire mo niyan. Hindi ka maka-no sa magandang babae. Kaya nga sabi nila, pag kaya mong mag-no sa isang magandang babae, may chance kang, Ibig sabihin malakas self-control mo. Malakas ka. Diba? Magandang babae weakness na yun eh. Maganda pa. Weakness na nga ng lalaki. Maganda pa. Harap mo na yung weakness mo eh. Diba, no? Nanay ba? Diba? Dong, grabe ka mag-concentrate sa pagkain, Dong. Nakarinig ng rapper na bumumok. Parang ayaw mo kaming kausap, Dong. Focus ang tawag doon, Koy. Focus. Focus sa goal. Koy, ayaw ko kasing unbreakable focus. Ayaw ko mapahiya sila bro doon kasi gumaganon siya sa akin. Okay. Nag-offer ng food. Nag-offer ng food. Ayaw ko siyang mapahiya doon. Okay. You know what it is. Ito, may tanong isa dito. May rules ba basically may rules ba, ano ang rules sa 2 joints? Ano alam yung rules ng 2 joints? Starts from... Dun sa pinakamatagal. Tama. Pinakamatagal. Vice Presco. Vice Presco. In order. Pinakabago. Vice Presco. Ano bang rules ng 2 joints? Vice Presco. Sige. Parang Fight Club, no? First rule. Never talk about 2 joints. Okay, pinakamabilis. Rat. Ano? Rat. What do you mean? You don't rat. Never rat on your Snitch, friend. don't snitch. Sa pinakamababa na hindi ko ganun pinag-isipan. Pero parang ang lalim kasi nun eh. Kung Okay. siya. Pero pinakamababaw, pwede siguro ako mabalikan mamaya. Pero yun ang isa ko. Okay. Ano Never ba rat on your friends. Si D2P, tanongin natin. D2P. D2 Pips. Yes. Ano ba ang alam mong rules sa 2 joints? Kailangan sumagot ng tawag kahit anong ginagawa mo, kahit nakikipag-sex ka. Kasi kahit anong oras. Tanyo kung sino pinakamadalas sumagot dito, ha? Tama yun. 100. Kasi Number 1. hindi naman tatawag yung member mong 2 joints kung hindi importante yun. Totoo. Tama.
Hindi naman tayo Let's go. Hindi naman tayo tatawag ng chismis lang. Yeah. No? Never eh. Ayun sagot ko eh. Malamang something related sa pera yung tawag na yun, di ba? So ano ang point para hindi mo sagutin? Yes. Di ba? Di ba? Tama ba, Frank? Tama ba, Frank? Nakikipag-sex ka ng madaling araw. Kailangan mo sumagot ng tawag. Nasasagot ko lahat. Pwede mo namang sagutin yun habang tinutuloy mo pa rin ah. Ano ba yun? Totoo yun. Ikaw, may alam ka bang rules ng 2 joints? Sabihin mo Ayoko yung sabihin eh. Bakit? Hindi ba pang podcastan yung rules Hindi na yan? pang podcast yun eh. Hindi. Oo, hindi pang podcast Parang yun hindi. eh. Sige. Bawal Pang sa atin talaga lang na dito, rules tol. yun. Sa 2 joints still, bawal talaga yung nakatingin ka. Okay, isa yun. Yeah. Totoo yun. Pag nakatingin ka, iwan ka pre, bahala ka talaga. Honey. Oh. Promise. Totoo. Yup. Ano daw? May alam ka ba? Kung ikaw yung pinakasumunod. No rules eh. No rules. Hindi, kahit yung rules na hindi mo sinusunod dong, okay. Kahit yung rules na hindi mo sinusunod, Okay pwedeng lang. sabihin daw. Pwede. Nahirapan siya Nahirapan eh. Nahirapan. Hindi, pinaka-rules pala talaga tayo? dito ah. Oo nga, may rules. May rules pala. No illegals. No, illegals. Ano? Yes, sir. 100. No, illegal. Wag di mo alam yung word na yun eh. Only. Walang nakakarinig Kala ko yan. decals yung narinig ko. Nag-promote pa rin, di ba? Stick decals, 2 joints decals. Dailyflightglobal.com. Dailyflightglobal.com. Tanga mo, Ace, nag-ads ka pa rin. Personal ads na, Ace, ha? Kika, ano bang ano mo, Kika? Rules ng 2 joints ko. Anong alam mo? Walang excuse. Ay, pwede. Walang excuse. Koy, wala ngang excuse na birthday eh. O nga, minsan pagkari, sasabihan ako ng excuse. Ang sagot lang, so? No? Yeah. So? Ano naman, di ba? Okay. Birthday ko nga. Gumawa lang kami music video. Anong excuse mo dun, di ba? Totoo yan. Gago pa birthday siya yun. May isang sumuway ng rules Itong next na. Self-control. Parang ang dami na strike ah. Ha? Ang dami ng strike na ito. Di pa kasi Bago na-DA. nga. Di pa Bago na-DA. nga, DA bago. mo na to, Dong. DA na to. DA. channel yan. Hindi, kasi Koy, ako, nagbabayad ako mga penalty. Penalty. Bayad ang penalty. Bayad ang fees. Bayad. May advance pa. O, Koy, magkakamali ako 2 months from now, ah. Huwag ka nang magsumunod. Huwag kang sumunod. Okay yan. Tama yan. Hindi ka magsunod-sunod. Yeah. Hindi, self-control yung akin. Mm. Yun talaga number 1. Self-control. Lahat Self-control. ng parte ng katawan mo. Koy, gusto kontrolin mo mas specific pa eh. Dick control. Oh, yun. Basta yung dalawang ulo mo, Which is, basically. nahihirapan pa rin yung ibang members dun. Oo. Mahirap. Mahirap pa rin yun. Ikaw. Wait. Ikaw, Paano Koy? ang self-control? Parang ang luwang nung sinasabi ni... Parang ang luwang. Oo. Hindi, self-control talaga. Like, for sure, yung utak mo, mental, emotional, physical, lahat talaga ng departamento mo being a human. Kailangan mo talaga ng self-control sa lahat. Finances, spiritual man, emotional, mental, you know what I'm saying? Kung podcast. Airtime, ilig. Ikaw, Koy, anong masasabi bilang tagapagtaguyod? Grabe naman tagapagtaguyod. Ano ba ang rules? Pero tama yung isa na sa telepono. Sagot. Sagot sa telepono. Meron yung iba naman, mga light lang na rules na, kunyari, parang pag nagsasama pansin ko lang hindi ko nga sinabi ito ang rules natin eh. Pag nagsasama-sama tayo, kunyari crew natin to, let's say nasa isang event, napapansin ko lang, crew natin to, nasa table na to, kabilang crew, ganyan, tayo yung hindi nagpo-phone. Oh yeah, Totoo we yun, enjoy Koy. the moment. Totoo yun. Tayo yung hindi nagpo-phone. Hindi ko naman sinabi sa inyo na huwag mag-phone. Yeah. Diba? Trabaho pa rin. Ang phone, trabaho. Kung magpo-phone tayo, kaya Magbibideo tayo, ganun. Magbibideo. Ganun yung gagawin Magpo-post natin. real quick. Diba? Sabay, Or mag-utos sa employee. Kasi pag titingnan ko yung ibang crew, titingnan ko, Babad. scroll. Newsfeed. Nandito Habang tayo. nasa labas. Are you kidding me? Nasa party tayo, nag-i-scroll ka. Yeah, dog. Diba? Dati nga, may lumapit sa akin tolo. May lumapit sa akin. Nasa, tayo nun kasiyahan nun. Parang gano'n, inuman, ganyan.
May lumapit sa akin, tingnan mo doon, nakita ko sa Instagram. Sabi ko, putang ina tol, pwede mo naman mamaya mo na lang. Pag-uwi yan, Instagram. Sabi ko, papanoorin mo pa ako ng video sa Instagram. Nandito tayo, ang daming mga chicks dito na pwedeng kausapin. Yes. Instagram. I guess mo. FR. Pero hindi ko naman sinabing rules. Ang isa pa sa parang, ewan ko, hindi ko naman sinabi rin na rules na bawal mag-birthday. Pero hindi nagsiselebrate. No, pero sa tingin ko kasi, Koy. Sino ba nag-celebrate ng birthday? Uy, wala akong nagaganon ako. Hindi ako. Trabaho ako. Koy, dati kasi naalala Parang ko. celebration lang talaga yung buhay ko. Bago pa lang tayo magkasama, Koy. Ganun lang talaga yun. Kaya mukhang naalala ko, sabi mo nun mag-celebrate ako ng birthday. Sabi mo, parang mas masaya mag-birthday pag marami ka ng pera. Kumbaga, kung kaya mong ipas tong birthday mo, exactly. Mas okay yun. Parang, kasi sa future, kahit araw-araw ka mag-birthday, pwede. Hindi ko maalala ang sinabi ko yun, pero maganda yung sinabi. Sinabi mo sa akin yun, Koy. Wala nang ibang magsasabi sa akin nun dati. Paano kung nanaginip ka lang? Di okay din. At least ako pa rin sa panaginip. Ikaw pa rin, Koy. Ako naman, ang paniniwala ko kasi, di ba sinasabi ko nga, pinanganak ako para mag-hustle eh. So sa birthday ko talaga, doble hustle yung gagawin ko. Yun ang paniniwala ko, di ba? Kaya pag birthday mo todo ako eh. Gusto ko naglalabas ng music video. Parang regalo na din siya sa sarili mo. Ang sarap kasi sa pakiramdam. Pag nakapaglabas ako ng music video o kaya mixtape, ang sarap kaya sa pakiramdam. Birthday mo. Yun ang pinaka... Birthday bash, no? Birthday bash. Tangina, wala tayong ganun eh, no? Birthday bash. 2 joints lang ang walang birthday bash. Kasi ano yung babae? Birthday bash, gets ko, di ba? Importante ang birthday. Naku, tangina, trending na naman to, pre. Tol, tinan mo minsan makakuha ako ng message. Galing sa isang lalaki to Kumbaga, video greet. Birthday ko ngayon, pa video greet please. Birthday ko ngayon, pa video greet. Galing sa isang lalaki to Yung hindi ko magets eh. Paano kalalaki mong tao gustong-gusto mong masabihan ng happy birthday? Pag babae, gets ko. Kasi special day nila, di ba? Pag sabihin mo, happy birthday, special talaga sa kanila yun, di ba? Baka kasi yun na lang talaga yung special sa buhay nila, Koy. Ano? Birthday nila. Yun na lang yung highlight sa buong taon nila eh. Bro, makes sense, bro. May sense din yun May sense din yun Pero kasi para manghingi ka ng batiin mo naman ako. Parang pag hindi mo binati, magtampo. Oo, magtatampo pa. Diba, hindi siya masyadong G. Hindi siya G, di ba? Hindi ka nasabihin ng happy birthday, magtampo ka. Magtatampo ka ba nun? Pag hindi ka nasabihin ng happy birthday? Di ba? Actually, naiinis nga ako minsan sa mga ganong celebration kasi binibigyan pa nila ng dahilan yung society magtampo sa'yo eh. Kasi hindi ka bumabati. Parang, di ba? Parang tanga. Parang tanga no? Sabi ni B.I.G., birthday is the worst day. Yeah. Birthday was the first day. Now we sip champagne in the Thursday. Another year closer to death. Yeah. Kung titingnan mo in a negative, pero akong titingnan ko positive yun, isang year na naman na nakasurvive ako. Pag sa Sorrento ka tumira, walang andun, di tumatanda. Neverland dun eh. Basta ako nga, ayoko pa nga nalalaman ng mga tao na birthday ko kasi tinatrato nila akong special eh. Nakakailang. Happy birthday ko eh. Yeah. Birthday. Batiin niyo si Koy, happy birthday, comment ka. Labahan niyo yung message siya. Oo. Pero, ang gulo na nalito na. At least 100 characters Ako talaga nagsimula yan nung kakapanood mo sa akin ng mga gangster movie ko eh. Bakit? Kasi lelo eh. Siyempre loud nga pag birthday. Parang medyo konektado nga sa sinabi ni B.I.G. na worst day. Parang lelo. Totoo. Lelo. Diba may ganun tayong era nun eh. So, doon ako kasi siguro nung mga panahon na yun, criminal minds pa tayo masyado. Yeah. Ngayon, dapat nga kaya dapat nga talaga ngayon tol eh. O dapat nga umabot tayo sa point na pwede tayong maging loud nang hindi tayo nalalagay sa alanganin. Pimp shit. Parang pimps, di ba? Loud Yeah, sila. sinabi mo yan talaga ko eh. Parang sa kanila. bumalik yung yung dati kong pangarap ko na Pimp Pinoy. Pimpress ko. Parang e-commerce group sa Facebook. Ako ayoko talaga, kaya ayoko rin nalalaman ng mga tao birthday ko kasi tinatrato nga nila akong special. Nakakailang siya tol kasi para sa akin, hindi naman ganito talaga trato mo sa akin eh. Koy, tama. Tignan mo to Yeah. Mas okay na yung trato mo akong special kahit di ko birthday. Araw-araw.
Ano yun? Sa araw lang na birthday, Birthday no? mo lang? Dahil birthday mo Special lang, ba? special Oo, treat. ito ang pang weird. Lahat ng tao tinatawag special. Na-weirdohan talaga ako. Naalala ko, huling celebration ko 7 years old. Ayoko na nung next kasi nailang ako nung kakantahan kanilang lahat. Lahat? Sasabayan ko ba sila? Anong gagawin ko dito? Ang tagal. Parang 1 minute yung kanta. Bibilisan pa. Tapos malala nun sa Bibilisan restaurant pa. Happy birthday! Tapos ano ba ito? Diba? Ayoko na. Sabi ko next year, ayoko na ng ganyan. Ayoko na. Gusto ko mag-isa lang ako. Birthday ko nga eh. Intindihin ko pa yun. Totoo. Diba? Birthday ko nga eh. Minsan din, tol. Minsan pag tumitingin ako ng, let's say may magbe-birthday, tas kuwari birthday niya next week. Okay. 1 week nilang paghahandaan. 1 week niyang pag-uusapan. 1 week siya mag-iimbita-imbita. Pag-iipunan niya. Minsan ina-analyze ko, ba't kaya ganito to taong to? Bakit grabe ka big deal yung birthday niya. Parang ganun. Tapos ngayon, yun nga. Tapos na-realize ko, baka nga yun lang din yung, dun lang siya makakaramdam na special siya. Baga the rest, napaka black and white na yung, hindi na adventure, hindi makulay yung life mo. Yun yung sabi ni Kuya sa akin ng birthday ko. Baka naman mag-sushi-sushi ka sa birthday mo, makain ng mga dessert. Ako, tsaka hindi ko naman birthday. Pag magdi-dinner ako, ganun talaga eh. Sabagay. Punta ako sa Japanese restaurant. Ganun ako mag-dinner, di ba, Koy? Tama. naman, di ba? So, tama. Parang regular day lang talaga. Ganun talaga eh. Happy birthday, Frank. Happy birthday, Happy Frank. birthday ko rin yan, Happy birthday sa ating lahat. Happy birthday sa ating lahat. Pati ako sa comments, message. Team Joints Parang Mafia. Okay na, naka-record na. Dong, di ka nag-intro. And we're back! Sa birthday pa rin ba pag-uusapan? Birthday pa rin ni Frank. And then, Happy birthday, Frank. Anong birthday mo? Pengi pong tubig. Anong handa mo ng birthday mo, Is? Frank, gusto ko itong tanong na to. Kasi di ba ang goal natin is makatalon iba't ibang bansa. Yep. Yun naman talaga, di ba? Daily flight. May nagtanong kasi dito, paano pag na-achieve nyo na ano nang next? Ibang planet na. Alam mo, tsaka na natin alamin, yung no? ibang planet. Ha? Tsaka na natin alamin. Ba't mo pinoproblema? Kasi iba pa yung state of mind namin ngayon eh. Doon pa lang no? Doon mo malalaman. Kapag naikot mo na yung mundo, di ba? Ako ang mindset ko, pag naikot ko na yan, tsaka ako magde-decide ngayon kung ano yung gusto ko talagang gawin. Kasi hindi ko pa nga nakikita. Mamaya may trip pala akong kultura. Na nakita mo dun. Gusto ko pala to. Fit pala ako dito. Tama. Lalo na yung mga bansang hindi ko maintindihan yung sinasabi. Gusto ko dun eh. Kasi hindi ko mo na gusto ko na maging tribo pala. Nakakita ng tribo. Dito na ako. Civilization. Magbabahag ako. Malay mo, di ba? Malay, gusto ko nga maggatas-gatas sa New Zealand eh. Di ba? Yun talagang gusto ko. Sa farm sa New Zealand, magkaganon ako ng cow. Hindi ko naisip yun Fresh milk, ganun. Mga bayo ako. Pag sawa ka na sa Lamborghini o sawa ka na sa Ferrari, gusto mo totoong kabayo, totoong bull. Di ba? Ako tol, gusto ko lang makahawak ng panda. Tingnan mo to, balik tayo lahat sa nature ang goal. Kasi nga man, ang ibig sabihin daw niyan, master all nature. Okay, So, ano yung video mo, Mr. Scientific? Science na naman yan, Koy. Hindi, basically, as a man, di ba ang role lang natin sa mundong to is production and survival. Reproduction and survival. So, reproduction, bembang. Di ba? Yun, make life with a woman. Pangalawa, survival. So, basically, kailangan marunong ka talaga sa nature. Di ba? Paano halimbawa nawala yung internet, nawala yung kuryente o whatever, di ba? Zombie era, whatever. Tapos di ka marunong sa gubat. Di ka marunong ng mga ganun. Di mo alam kung anong poisonous plants dyan. Di mo alam na tambayan pala ng ahas yung ganito dyan ka nag-camp. You know? So paano yung aralin natin lahat yun? Basically, pag na-solve ko na yung money part, yun ang gusto ko talaga. Pag na-solve, tama. Pag na-solve yung money part. Parang kumbaga gusto ko, magpa-practice ako mountaineering, Bear Grylls type shit, di ba? Pero may 2 bodyguard ako doon para in case malapit na ako lapain ng bear, you shoot that motherfucker. Iniisip ng bodyguard nito, takin na itong mga mayayaman talaga. Kung ano nung trip. Ako, tinatry ko mag-survive. Ako, tinatry ko mag-survive. Ito gusto lumapit sa bear. Takin na itong mga mayayaman talaga. Di ba? Sige, sundin na natin si Sob. Si Chavit, naghahunt siya. Kwento ka lang bilis, no? Naghahunt siya. Ito trip na mayayaman, tol. So, halimbawa,
hinihate kasi siya dati dahil marami siyang mga yung animals na naka-display, yung pinireserve. Yeah. Pero ang logic kasi doon, pupunta siya sa halimbawa conservatory ng mga let's say rhinos, exotic, di ba? Tapos may fee yun. Babayaran niya, let's say, $250,000 para pumatay ng rhino. Okay. Gagamitin nung kung ano mang nag-aalaga ng rhino, yung perang yun, para mabuhay pa yung ibang rhinos. Ibang rhino. Ipapapatay nila ngayon yung pinaka-malapit na mamatay. Yeah. Malapit na mamatay. Or may sakit. Para masustain ngayon yung ecosystem ng mga inaalagaan nilang exotic animals. So, that's it. Para maintindihan niyo yung mga trip ng mayaman na akala nyo, evil tong mayayaman. Minsan kasi kailangan nyo rin tignan di ba? Parang, di ba? Okay, next guest natin si Chubby Ching. Paki-invite, Tol, please. alam mo, Tol, yung sinabi mong about evil ang mga mayayaman, yan ang isa sa mga na-realize ko lately. Lagi talagang iniisip ng mga, let's say, ng mga mahihirap na kalaban ang mga mayaman. Yep. Masama ang mga mayaman. Tayo nakita natin both sides. Pero ewan ko parang hindi. Lalo na yung nakalipat na ako dito, pag naglalakad ako, nag-good afternoon lahat sa akin. Good morning. Sa hoods, hindi nagpapansinan Di ba? Good afternoon po. Magkatingin na lang sa hoods, tingin-tingin mo dyan. Oo nga, Sungit. Oo, di ba? Kaya hindi ko mag-gets Hindi, naiintindihan ko na pala. Naiintindihan ko kung bakit nila iniisip na kupal ang mga mayaman. Kasi sa tingin ko lang ewan ko kung tama to. Let's say nakatira ka sa hood. Right? Yung mayroong pinakamalaking bahay doon. Yung pinakamayaman dun sa hood, yun yung kupal. Kadalasan kupal yung mga yun kasi sila hindi naman talaga sila mayaman. Diba? Parang ganun. So yung ugali nila, hindi pa talaga pang mayaman, I guess. Tinatry lang nila, Tol. Taga-hood lang na sila lang yung mayaman dun. So, taga-hood na maraming pera. Feeling sila, di ba? So yun yung ang daming sinasabi dun, mareklamo, ano man, kupal nga ganun. So iniisip nila, power trip. Kaya ganyan mga mayaman, kupal. Pero hindi pa nila nakakita yung totoong mayaman. Di ba? Kasi hindi mayaman yun kasi nasa hoods lang nila Ang totoong mayaman, wala na dun Totoo. Diba? Kasi minsan pag naglalakad ako dito, kahit yung mga bata, Tol, nag-good afternoon sa akin, nag-hi. Kahit nagdadrive ako, gagawin yung mga bata. So, doraan ka pa ng bata Gagawin yung bata, May ganyan ba? Naka-okay. Secret code lang, secret code. Tama ba ako, Frank? Tama ba ako? Tama ba yung sinasabi ko? Di kasi di ba bilang galing taga-hood, ngayon nga alam yung good morning sa akin Sa'yo? Tumatakbo dyan. Good morning! Di ba? Good morning! Parang sa commercial Parang nakakatawa sa Sorrento Walang ganun sa hood. Sa hood, tangina mo, tagal mo. Ganun ang bitaw Pero pag may yaman talaga, hindi naman sila hindi naman sila kupal talaga. Pero naiintindihan ko bakit yung ibang, paano kaya to? Hindi lang siguro match yung frequency. Oo. Kaya misunderstood. For example, misunderstanding lang. Halimbawa, Lahat nagbigay tayo ng example ng evil sa tingin nila na mayaman, si Henry C. Okay, wala akong gano'ng alam. Okay, so lagi nilang sinasabi na 'di ba contractual yung SM, stricto, maraming rules, kung ano-ano, pati yung turon, whatever you dig. So, para sa akin naman, Wala na yung turon. Hindi ko alam yun. SM turon na na kailangan maubos nung employees yun. Kailangan sila bumili pag hindi naubos sa store hours. Kailangan nilang bilhin bago sila umuwi. So may mga ganun silang issue. Okay, para sa akin, let's say si Henry C. Sabihin natin ginawa niya lahat ng kasamaan na yun. Pero pucha, ilang taong kanyang binubuhay sa sweldo mo? Bumuo siya ng ilang mall, nagpakapagod siya, bumuo ng ilang mall, 'di ba? Magpaka-disiplinado at okay lang tanggapin niya na masama yung tingin sa kanya. Basta maayos yung makeup mo, nakapila kayo, maayos tignan yung SM, buhay tayo lahat. Ilang libo yung nabigyan niya ng trabaho dahil dun sa ugali niyang masama. Yeah. Di nakikita ng tao yun. Di ba? O paano kung pumayag lang siya na, hindi tayo stricto, let's be free. Mabait ako sa inyong lahat. Di ba? Kahit pangit performance mo, okay. Paano yun? Hindi nag-grow yung SM, hindi. Di ba? So, wala namang perfecto Parang tanggapin mo na. Totoo. Di ba? Laging may flaws yung mga tao. Di ba? Pero tignan mo na lang kung ano yung nagawa niyang mas maganda. Parang meron naman Totoo. Meron naman malaki-laki din naman di ba? Pero may nagawa siyang masama. Alam ka naman perfect siya. Wala kang ganun Sabi nga nila kaya yung mga manghihate lang sa'yo yung mga nasa baba Totoo. Wala ka naman nakita na nasa taas na hinate ka, di ba? Wala pa ako nakita. Yun.
Wala pa ako nakita talaga. Totoo. For example, yung mga, yung galing sa hirap tapos nagpayaman. Di ba? Halimbawa, may uutang sa kanilang tropa na nasa hirap pa rin na side. Tapos hindi pinautang. Ang sama ng tingin nung mahirap na guy dun sa hindi nagpautang na may pera. Kasi wala pa siya sa frequency nung lalaking yun na, pinagtrabahuhan ko to eh. Gumawa ako ng mga desisyon na mahirap para hindi ako magkamali. Sinisave ko tong perang to para sa life ko. Hindi pa enough eh. Tapos hihingin mo lang dahil nagkamali ka. Oo, tama. Di ba? Pero hindi lang maano yan. Di ba? Dahil kailangan ng pangkumpil nung anak mo, ganon. Umutang kasi birthday. May mga ganon. Naiintindihan ko yung pagmamahal nyo, di ba? Pero, let's tackle that, di ba? Parang ulo mo? Di ba? Parang, damn. Sana naiintindihan nyo. Diba? Sana naiintindihan nyo. Di ba? Hindi na kailangan ipaintindi. Pero yun. Ganun yun. Para kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Hindi lang magka-frequency. Kabang mo naman, birthday ko naman eh. Parang yun. Tama. Parang yung sinasabi mo rin na hindi, ayoko sabihin to sa podcast. Anyway. Yung example mo ko na wag magbigay sa mga yung training sa mga bata sa street children na nang hihingi lang ng walang produkto. Di ba? May ikaw nagsabi sa akin. Nakita ko kay Andrew yun eh. Paglabas namin ng Kuya. ABS-CBN yata yun. O basta ganun. Somewhere na nila may pinuntahan kaming mainstream shit. May binigyan kasi yata ako nito sa kotse. Nasa kotse tayo. Tapos parang may binigyan ako. Barya? Oo. Tapos kinuwento mo sa akin yan. Sabi ko. May lumapit kay Andrew di ba? Bata na mamalimos. Ewan ko kung panaginip ko lang to pero alam ko totoo eh. Anyway, sabi ni Andrew, ano yan? Tapos sabi nung bata, parang palimos. Tapos parang sabi ni Andrew, kung makakanapan mo lang sana ako ng ibibenta sa akin, mas ibibigay ko yung pera ko sa'yo. Parang hindi ko maalala yung exact words. Pero ang point nun, kung meron sana siyang binibentang something, malamang mas magbibigay si Andrew nun. Hindi yung nakaganon lang. Yeah. So pag may lumalapit din sa akin na nakaganon lang talaga, aperan mo ko eh. Kumusta? Okay, nagawa alcohol. Dito lang ginagawa ko, tol. Alam mo ang ginagawa ko, tol. Kaya yung mga ganun, sabi, naghahanap ako ng basura sa kotse ko ba? Papatapon mo tapos. Pakitapon. Service fee. Pakitapon naman to, sabi ko ganun, pakitapon to. Pero siguraduhin mong sa basurahan ha. Hindi nga ako pag-abot mo doon, kitang-kita ko yung bata, tinapon. Hindi. Ang ginagawa ko kasi, tapon mo to, pag natapon mo, balik ka sa akin. So, hindi kailangan niya talagang itapon. Kundi hindi niya makukuha yung pera ko. So, pag nag-go ka na? Hindi. Siyempre, hindi. Pag sa mga parking lot, yung mga ganun. Okay. Tapon mo to. Tapos sabihin ko sa kanya, basurahan mo talaga itapon niya na. Tapos, opo. Makikita ko siya pumunta ng basurahan, tatapon niya. Pagbalik niya, okay, pam. So, parang ganun. Kaya minsan yung mga nagbubukas sa akin sa 7-Eleven, minsan yung mga binibigyan ko, pinagbuksan niya ako ng pinto eh. Diba hindi yung nakaganon lang agad siya? Hindi pa ako nakapasok ng 7-Eleven, di ba? Okay, pag binuksan niya akong pinto, okay, nice one. At least natututo ka na pag may ginagawa ka, may babalik sa yung ganun. Good training sa society. Ako sa kalsada, sa mga ganun, di talaga ako nagbibigay, never talaga. Kahit yung mga may acts of service? Bakit naman? Kasi nung isang beses talaga, nagbigay ako sa matanda ko ya. Oo. Tanda, kasi matandang babae na siya, kawawa talaga. Katok siya sa kotse. Abot akong pagkain. Sabi talaga sa akin, pera kailangan ko. Ganun talaga ko po. Simula talaga nun, never na ako magbibigay. How about yung sa mga nagtatrabaho nga? Yung binagbigyan mo na malimos lang eh. Tama naman yung point mo. Pero sige, yung nagtatrabaho, biglang gaganunin yung windshield mo. Ayoko yun. Diba? Ayoko yun. Hindi, gets ko naman din yung point mo. Tigil nyo na yun. Oo. Tigil nyo na yun. Hindi magandang hassle yun. Hindi magandang hassle. Nakakainis. Sige, i-call out ko na dito, Frank. Yung mga nagpupunas ng salamin bigla sa kalsada, baka akala nyo kasi nakakatulong sa mga ano yun eh. Hindi talaga siya nakakatulong. Pero medyo form nga ng maliit na scam yun eh. Dahil punasan ko to, boom. Anong choy? Anong magagawa mo? Ewan ko kung tama to Ewan ko Doon ko lang masasabi na hindi pasok yung respect the hassle doon. Hindi pasok yung respect the hassle. Ayoko yung hassle mo. Wala akong respect dun sa hassle mo. Respect the hassle, tol. H-A-S-S-L-E. Hassle eh. Shoutout sa HG. Kasi minsan kakalinis ko lang ng kotse. Ilang beses na talaga. Pupunasan ng ganun, dumumi lalo. Kakalabas ko lang ng car wash. Sa kanya yung bata, binabaan ko ng bintana eh. Kakalabas ko lang ng car wash eh.
Yung titig ko lang na masama, oy. Sorry kuya, tapos umalis na. Natakot. Kaya ako sa stoplight, nag-alagay ako ng 2 kotse space. Para pagpalapit na siya, abante na ako. Hindi ka na yung ako may, ewan ko lang kung gagana sa inyo to kasi baka hindi kayo ako. Parang minsan binavibe ko lang na ako yung cool guy doon na nasa kotse. Palapit pa lang sila, titingin ng mata sa mata, di ba? Parang gagano'n na sa kanila. Yung gano'n lang, parang okay ka lang. Parang makakutuban nila, cool to Hindi ko pupunasan kotse mo. Ha? Kailangan mo lang maging cool eh. Kumbaga matutuwa sila sa akin eh. Makita nila ako, may tattoo buti yung ganun. May tattoo sa ulo. Yung sa iba yung dati, cool to magbibigay to. Patay. Hindi. Baliktad. Hindi, never na nangyari sa akin yun. Yung iba magagaling pa sa sa blind spot, sa aliwa. Magugulat ka, tubig na agad. Hindi, wala. Inaabangan mo sa harap. Kumuha ka sa gilid, no? Gilid ng simula. Kala mo cool ka na. No? Hindi pa pala ako cool. Ewan ko, sa tingin ko, dinadaan ko nga sa itsura ko tol eh. Hindi ko sinasabing gwapings ako, pero malamang ako yung pinakakaibang nakita nila sa araw na yun. Di ba? Kakaibang may tattoo ko sa ulo. Yung kotse ko, hindi kakaiba sa mata nila. Uy, si Idol. Hindi nila ako kilala tol. Pag hindi ako kilala, pag nakilala ako, matik yan, hindi nila pinupunasan yan. Sabihin ko lang ganun, hindi na. Pero kunyari hindi ako kilala, di ba? Dadaanin ko lang sa itsura ko yun eh. Makita na, okay to siya. Parang ganun. Pero dati nga, kulit nakababa yung mga bintana ako. Sa kotse ako. May tattoo na ako sa ulo nun. Dumaan yung bata. Ayos ang tattoo mo para. Sarap kalto ka na. Akala ko pupurihin ako ng putang ina eh. God. Ano masabi mo? Alam mo, magalit ka. Tumawa na lang. Ako natawa na lang ako talaga. Tayo nakakatawa ka. Ang inang yan. Pero may kilala ako na awayin yun. Ay talaga. Koy, yung kilala ko mo na yun. Alam mo yung stoplight sa may coastal tas pakaliwanan ng kabida, di ba? Kilala na siya doon, hindi na siya nilalapitan ng mga nagagano doon. Nakaaway siya. Lahat ng nagpupunos doon, kilala na siya. Oh my. Dati uminit talaga ulo niya sa isang bata. Sabi ko, tol, nasira yung araw mo dahil dun sa batang yun. Hanggat nung nakapark na kamit lahat-lahat. Iniisip nila. Iniisip mo, di ka pa nakamove on. Unang ilang yan. Anyway, ba't ba tayo napunta doon? Sa mga mayayaman, no? Doon ba tayo nagsimula? Oo. Kung saan-saan na tayo napunta. Yes. Wait, about dyan sa mga mayaman. Ang sabi nung pari sa akin dati, ang pinakamagandang martial art ay lumipat ka sa rich neighborhood. Martial art? Pinakamagandang martial art ay lumipat ka sa rich neighborhood. Okay. Huwag ka ba nag-ano ng martial art para madepensahan mo sarili mo, di ba? Yun ang pinakamalupit na martial art. Sa rich neighborhood, di mo kailangan yun. Lipat ka sa rich neighborhood. Mas safe ka doon. Plus, yung mga taong nakapaligid sa'yo doon, ayaw rin gumawa ng gulo kasi maraming mawawala sa kanila. Pag nasa pinaka-hoods ka, walang mawawala sa mga yun eh. Saksakin ka nun, so what? Makulong ako, so what? Diba? Sa lugar ni Gagamboy. Pero sa mga rich neighborhood, ayaw nila yan. Maraming mawawala sa kanila eh. Plus, kalmado na masyado sila para gumawa pa ng ganung shit. Diba? So, yun ang sabi nung pari sa akin. Which is, ang point na nung pari, lumipat ka sa rich neighborhood. Mas masarap. Gawa mo ng paraan para makalipat ka. Ganun, lumipat ka sa rich neighborhood. Yan yung iba, pero yung iba ayaw lumipat sa rich neighborhood. Nagtanong ako dati sa IG ko eh. Lilipat ka ba sa rich neighborhood? Mas marami pa rin yung lilipat sa rich neighborhood. Pero nagulat pa rin ako sa dami ng hindi lilipat sa rich neighborhood nung mag-i-stay sila sa hood. Kahit yung mga rappers sa tatay na mga namatay, yun ang dahilan eh. Hindi sila lumipat eh. May panglipat naman sila eh. Nag-stay sila sa hood. Boop! That's it. Diba? Ako lilipat. Okay. So maganda dito, magbatian ng good afternoon lagi. Good morning! Hi, neighbor. So yung normal lang yung jogging, di ba? Normal lang ang jogging. Sorrento, di ba? Normal na naka-rubber shoes. Sa Maricaban may nagja-jogging ba dun? Diba? Wala din, di ba? Kasi aasarin ka talaga eh, ng mga tambay eh. Basketball ka naka-rubber shoes. Ha? Mag-basketball ka na naka-rubber shoes na Pag matindi yung laro, pwede. Walang jogger doon, Koy. Runner. Runner ang meron. Runner. Maraming runner sa amin. Dati, Dongo, yun ba yung sino ba yung kwento mo? Si Jennifer ba yung nag-jogging? Ikaw ba nagkwento nun? Si Rapi. Basta si Jennifer, jogging sa Sorrento. Inastar ng lahat. Last na jogging na. Hindi, kinabukasan, di na natuloy yung plano niya. First and last, no? Lakas ng tama mo. Ikaw first, parang
Tangina, workout na ako. Sisimula ako na to. Simula na ako. Paglabas mo, ganun yung makikita mo. Alam mo, tol. Walang ka ng gana. Lagyan natin sa shades. Ewan ko lang kung pare-pareho sa, pag sa shades, ikaw sanay ka mag-shades, di ba? Kasi pag minsan, pag nakatira ka sa mga hoods, yung shades nakakailang. Totoo. Asa rin ka eh. Nox! Ganun agad yung unang banat sa'yo, di ba? Nox! Oo. So hindi ka na lang mag-shades eh. Pero pansin ko, sa rich neighborhood, normal lang shades. Walang sisita sa'yo sa shades. Sa mga konyo guys nga, kahit gabi na di ba? Naka-shades. O ito, may karapatan mag-shades. Nung nag-shades nga ako isang beses, di ba? Pinagtawanan ako mga babae ko. Ba't si Frank pwede mag-shades? Ba't pag ako hindi? So yeah, isa yun sa mga pinagkakaiba ng rich neighborhood at Hood. Alam mo kanina, nag-drive around kami ni Ives sa mas rich neighborhood. Anong kotse? Crescida. Sabi ko, Ives, pansin mo, para talaga kami ignorante doon. Tol, binidyohan ko, tol. Binidyohan ko yung buong experience namin. Pero nakatutok lang yung camera sa amin, hindi sa mga bahay. Sabi ko, i-document ko to para balang araw mapapanood natin to na nai-ignorante pa tayo sa mga gantong lugar. Talagang si Ives, putang ina ko, tingnan mo yung buhay. Gusto ko buhay. Ganun si Ives. Mas kami rin basta mamangha kami sa mga nakikita namin. Pukin ang ina, Ives. Ganun kami ng ganun, di ba? Tapos parang sabi ko kay Ives, Ives, pansin mo, parang walang tao, no? Bakit walang tao? Tapos kung titignan mo rin yung mga bahay, parang walang tao din sa loob. Parang ang tahimik talaga Ives, no? Parang ina niya, ang konti ng tao. Pag mayamang neighborhood, ganun. Sinisilip ko na nga yung loob eh. Ganun nga. Kasi busy sila lahat eh. Yeah. Yun nga ang kwento ko kay Ives. Di ba sinabi ko din kay Yun ang kwento ko Ives. Di ba yung dating tinitirahan namin, medyo rich neighborhood at yung talagang slums dito. Yung before kami dito. May ganun lakaran doon eh, di ba? Medyo rich neighborhood at slums. Sa slums ko talaga naririnig na laging may karaoke. Karaoke. Tuesday, Wednesday, Thursday, walang pinipiling. 3 o'clock ng hapon. Yung, alam mo yun, dun, parang so naisip ko, kung nasan kasi nga ako may birthday. Oo nga. Pwede. Hindi tuloy. Yun nga ang matindi. Kahit walang birthday. Kahit walang birthday, di ba? Yeah. May singing contest na. Baka nagpa-practice naman yun, Goy. Lalaban pala, no? Elimination round na, para makakagusto sa rich neighborhood eh. So, ewan ko lang ha. Tama ba yung prank? Tama ba na... Judgmental ka daw, Goy, sabi ni Sorrento. Judgmental ba ako? Ewan ko lang. Gusto nila maging singer lahat. Dito ko kasi... Uy, matatapon. Malay mo, gusto nila maging singer lahat doon, di ba? Nabagay. Okay, sige, hindi ko na husgahan. Bakit yung tunog? Hindi naman sintonado siya eh. Late pa nga pag nakainom na eh. Malay mo, nagpa-practice nga ako eh. Tol, yung tunog lasing eh. Nagiinom habang nagpa-practice. Yung kanta lasing, yung kantang pinili niya pang lasing. Ay! Ano yung mga kantang pang lasing dong? Wag dyan! Ay! Kilala mo yun, Ace? Ewan ko. Jesus. Isang gusto ko rin, bakit nga ba, Frank? Ba't tahimik sa rich neighborhood? Hindi ko nga busy lahat eh. Kasi busy lahat? Pag narinig, mahilig ako magtanong ng routine na mga nakikilala kong may pera eh. Parang, talaga nagagawa mo lahat yan. Kung tangina sa amin, talaga? Sa gate pa lang, makukumpara mo na. Paglabas mo pa lang ng gate namin eh, di ba? Bugug. Peoples! Ang dami talaga. Kaya tahimik siguro. Pero pagpasok mo sa namin, SGV. Walang makikita mo, walang ginagawa lahat. No? Tol, maraming responsibilidad pag may pera ka na eh. Kailangan ayusin mo yung health mo, kailangan ayusin mo yung business mo, ayusin mo yung trabaho mo kung may trabaho ka. Marami kang i-maintain, Tol. At saka, Tol, pag kaya na fuck up ka, ang daming madadamay. Kaya hindi ka pwede tuloy ma-fuck up. Yun daming talaga. magugutom na sa baba mo. Hindi naka-ano sa'yo eh. Di ba? Yep. Siyempre, para kang may kingdom nun ba? Di ba? So, parang ang laki ng responsibility mo. Hindi lang sarili mo iniisip mo ngayon. Di ba? Yes. Kaya nga tama rin siguro yung sinabi mo kanina na hindi lang nila alam na yung nasa top nga, marami nakikinabang dahil sa kanila. Totoo. Diba? Totoo talaga. Parang minsan pag It's not to take sinasabi for nila granted. Nahanapan lang ng mali lagi ko. Siguro. Oo, pag sinasabihan nila ako na kunyari, puro sarili mo na lang. Pero sa ugali ko ngayon, ang daming nakikinahabang eh. Di ba natural? Di ba? Isa sa qualities ng leaders, narcissism talaga. Totoo. Based on research. Lagi akong sinasabihan ng ganun. May nasabi sa akin yung mentor ko kahapon na napakaganda. Sabi niya sa akin, parents sila. Tapos parang sabi niya, dun sa asawa niya, nagbakasyon sila eh. Tapos baby pa yung anak nila, iniwan sa mother-in-law. Ganyan. Siyempre, mother-in-law, parang magagalit, whatever, di ba? Sabi niya dun sa asawa niya,
wag kang ma-feel guilty. Kasi hindi mo magagampanan mabuti yung role mo as a parent pag hindi maayos yung current state Feel mo. guilty sa what? Sa Iwan. Sa pagbabakasyon. Kasi iniwan nga yung anak para Okay. So parang ang point niya, talagang kailangan ayusin mo yung sarili mo muna. Siya nga, gising siya ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. walang kakausap sa kanya. So naisip ko, shit. So kailangan mo talaga i-prioritize muna yung sarili mo. Mas stabilize mo muna bago ka Sa normal na pamilyang Pilipino, gagala kayo, hindi kasama anak nyo. Gala ang tingin nila. Hindi nila may isip yung... Wala nga mental health. Oo. Hindi nila may isip na parang para kailangan mo talaga yun as kailangan a tao. Mo talaga. Oo, diba? Kailangan mo talaga. Isama nyo yung anak nyo yan eh. Diba? Sa normal na pamilya yun. Kaya nga lola ka di ba? Yun ang sabihin ko, no? Di ba lola, alagaan yung apo? Di ba lola ka, nanghingi ka lang naman. Yun? Pwede ka ba sabihin yun? Koy, di ba nanghihingi kang apo? Oo, nanghihingi ko. Nanghihingi ng apo sa akin eh. Binigay ko na. Ayaw mo alagaan. Pwede ba yun? Isa pang sinabi niya, don't let anybody judge you on how you spend your money. Yeah, gusto ko yan, Frank. Tangina. As long as na... May kadugtong yun daw. May kadugtong umapir ka agad eh. Pakinggan mo yung kadugtong. As long... Sinabi Okay, na yun eh. again, Sinabi niya na yun. don't let anyone judge you on how you spend your money. But, you have to be responsible about it. Yes, You know, 100. like, take care of your responsibility muna. You know? So, Kaya sob ko yan. Sob mo. Sob natin. Sob natin yan. Yung tingin ni Ives yan. So, kung gusto niyo mag-ballin yan, mag-ballin. Koy, mahina si Sumipsip to eh. Go, bana. Ha? Mahina si Sumipsip. Kanina siya dapat sip-sip. Sa mga sob 1, sob 2. Bago kayo sumipsip, dito muna kayo. Sob 0. Real sob. Sob 0. Alam mo, sa lahat nagbibigay ng t-shirt sa akin, na gustong ipasuot yung t-shirt sa akin, as hindi nyo binigyan si Pudong, di tuloy umabot sa akin yung t-shirt. No? Bigyan ka muna, no? Hindi nila alam yung mga ganun. Hindi nyo alam yung technique na yun. Parang yung nagbigay ng silseng. break. Ang galing mo doon. Break. Yun na yun. Peace out na. Peace out na. Tapos na. dailyflightglobal.com. Yo, sa mga gusto maging reseller ng Daily Flight, ako ang i-message nyo. dailyflightglobal.com. Joints by Mafia.